O Diyos, salamat po sa umagang ito na binigay mo sa amin. Salamat po sa iyong pagtulong sa amin na nakaraos kami sa loob ng isang linggo. Salamat po sa kalakasan na kami po ay makapagpatuloy hindi lamang sa buhay kundi sa iyong kalooban. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat sa iyong pag-intindi sa amin, sa pag-aaruga mo sa amin, sa pagbabantay mo sa aming mga kaluluwa. Salamat po sapagkat ikaw ang aming dakilang pastol. Nakakatagpo kami sa iyo ng kapahingahan, nakakatagpo kami sa iyo ng kasapatan. Maaring hindi namin nakukuha kung anong gusto namin, pero binibigyan mo kami ng mabuti para sa amin. At tinuturuan mo kami, ipinapaalala mo sa amin na ang buhay ay hindi nagtatapos sa daigdig na to. Ginawa mo kami para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ito ang pinakahuling preaching sa Book of Hebrews. Chapter 13, verse 20 hanggang 21. Hopefully next week, magsisimula tayo ng ibang libro sa Bagong Tipan. Hebrews chapter 13, verse 20 hanggang 21. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa, sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid bagay ang Panginoon nating si Jesus, ay pasakdalin nawa niya kayo sa bawat mabubuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Hesukristo, na mapasa kanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Sa pagsusulat ng liham, napakahalaga ng tamang pagtatapos. Hindi lamang ito simpleng paglalagay ng lubos na gumagalang o taos sa pusong sumasa inyo. Ang paraan ng pagtatapos ng isang sulat ay nagbibigay ng huling impression, nagiiwan ng bigat ng mensahe at nagsasara ng buong nilalaman sa isang maayos at makahulugang paraan. Isang bagay yan na nawala na sa ating komunikasyon. Maraming mga tao na nagsasalita na hindi nag-iisip. Sa mga madaliang komunikasyon, kagaya ng messenger, text messages, madalas na ang tao kapag nagpadala ng mensahe, kung anong pumasok sa isip niya, kung anong tinype niya, diretso. Nawawala na yung maayos na pagkakasalansan ng mensahe. Ang pagdadala ng mensahe, may introduction, may bahagi ng sulat at may pagtatapos. Kung ang pagtatapos ay malinaw, makahulugan at puno ng malasakit, ito ay nagiging tatak na dadalhin ang mambabasa kahit matapos basahin ang lahat ng bahagi ng sulat. Madalas ang natatandaan natin yung katapusan. Kahit sa palabas, masasabi natin na maganda ang kwento pag maganda ang katapusan. Ganito rin ang prinsipyo na makikita natin sa banal na kasulatan, sa aklat ng Hebreo. Halos ilang buwan din natin binasa ang aklat na ito, 13 chapters. Nandito na tayo sa patapos na bahagi. Pagkatapos ng mahabang paliwanag tungkol kay Kristo bilang dakilang saserdote at ang kanyang sakripisyo at ang pananampalataya ay dapat isabuhay ng mga sumasampalataya kay Kristo, hindi ito basta nagtapos. Tinapos ang sulat na ito sa isang benediction. Ang binasa natin ay benediction. Ito ay pananalita ng pagpapala mula sa Diyos. Ang bahaging ito ay nagsisilbing huling impression at matibay na paalala sa atin na lahat ng ating napakinggan at natutunan ay hindi hiwalay sa kapangyarihan at sa biyaya ng Diyos.
Hindi tayo tinuruan sa banal na kasulatan na patapos nating malaman ang kalooban ng Diyos ay magsisikap tayo sa pamamagitan ng ating sariling kalakasan. Ang pagiging Kristiyano ay hindi hiwalay sa kapangyarihan at biyaya ng Diyos at sa pangunguna ng banal na Espiritu. Doon natin sinasabi kung bakit ang relihiyon ay hindi maaaring makapagligtas. Sapagkat walang anumang halaga ang gawa ng tao maliban na ito ay sa pamamagitan ng tulong sa kanya ng Diyos. Ang benediksyon na binasa natin ay nagbabalot sa kabuuan ng sulat at isinusugo tayo sa sanlibutan upang mamuhay ng may kasakdalan, kapayapaan at katiyakan na ang Diyos ay kasama natin. Binasa na natin ang teksto ngayong umaga. Ano ang benediction? Ang benediction ay isang pagpapala na binibigkas upang ipahayag ang pabor, ang biyaya at ang kapayapaan ng Diyos para sa kanyang bayan, para sa kanyang iglesia. Mula ito sa salitang Latin na bene at dicere, na ang ibig sabihin ay yung bene ay mabuti at ang dicere ay magsalita. Sa madaling salita, ang benediction ay pagbibigkas ng mabuting salita. Higit pa ito sa simpleng pagbati o sa pagnanais ng mabuti. Ito ay isang banal na pagpapahayag ng Diyos ng kanyang pagpapala sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Sa Biblia, makakita tayo ng halimbawa ng benediction. Halimbawa sa Numbers chapter 6, verse 24 to 26, ito yung tinatawag na Aaronic benediction. Ito ang binabanggit ng mga pari sa lumang tipan kapag kanilang pinagpapala ang bayan ng Israel. Ganito ang kanilang sinasabi: pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Pasilangin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Itingin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Yung kadalasang binabanggit din sa mga churches ay tinatawag na apostolic benediction. Sa 2 Corinthians 13 hanggang 14, ito yung madalas nating naririnig. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang paikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Kaya na tinatawag na apostolic benediction. Naririnig natin yung kadalasan sa mga Baptist churches. Noon yan din ang benediction sa church. Kahit ang ating Panginoong Hesukristo nung umakyat siya sa langit, nagbigay siya ng benediction sa mga alagad niya. Sa Luke 24 verse 50 hanggang 51, kanyang pinatnubayan sila hanggang sa Betania at kanyang itinaas ang kanyang mga kamay at kanyang binasbasan sila. At nangyari samantalang binabasbasan niya sila ay nahihiwalay siya sa kanila at dinala sa langit. Layunin ng benediction na ipaalala sa bayan ng Diyos na hindi sila umaalis sa presensya ng Diyos na walang taglay na pabor mula sa Diyos. Kung kaya't ginagawa ito sa pagtatapos ng pananambahan, ipinapaalala sa atin na hindi tayo umaalis sa dakong ito at umuwi sa ating mga tahanan na wala tayong tinanggap na anuman sa Diyos. Ito ang nagbibigay sa atin ng katiyakan na ang Diyos ay kasama natin, kalakasan upang maisabuhay ang kanyang mga salita at kapayapaan na nagmumula sa relasyon kay Kristo. Sa pagsamba, ang benediction ay nagsisilbing pangwakas na tanda ng pagpapala. Hindi lamang isang pagtatapos ng programa, kundi isang banal na pagsusugo ng Diyos sa kanyang mga anak upang mamuhay, maglingkod at sumaksi sa sanlibutan dala ang kanyang biyaya. Mahalaga na maunawaan natin na ang benediksyon ay natutupad dahil kay Kristo. Siya ang dakilang pinagpapala at tagapamagitan at sa kanya nagmumula ang lahat ng biyayang espiritual. Ang huling ginawa ni Jesus bago siyang bumalik sa Ama, na pinagpala niya ang kanyang mga alagad,
ay isang malinaw na larawan na ang kanyang ministeryo ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang mga pagpapala. At kung magpapatuloy tayo sa doktrina ng mga apostol, tayo ay kabahagi ng mga pagpapalang yan. Sa ating panahon, ang benediksyon ay may mahalagang papel pa rin. Dito sa ating iglesia, ito ay ang selyo ng pagpapala at pag-iingat ng Diyos na tinatanggap ng buong kapatiran. Hindi ba ang ating benediction ay nasa Jude 24 verse 25 at yan ang binabanggit natin sa tuwing matatapos ang pananambahan. Ngayon doon sa makapag-iingat sa inyo sa pagkakatisod at sa inyo ay makakapagharap ng walang kapintasan na may malaking kagalakan sa harap ng kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa tuwing binabanggit natin yan, sa huling bahagi ng ating pagsamba, pinangahawakan natin sa isa't isa na bawat nakapakinig ng salita ng Diyos sa ating pagsamba ay iingatan ng Diyos hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Sa ating mga tahanan, maaaring gamitin ito ng mga magulang para ipanalangin at pagpalain ang kanilang mga anak. Sa personal na buhay, ang mga mananampalataya ay maaaring humawak sa mga benediksyon sa Biblia bilang pagpapaalala na tiyak ang mga pangako ng Diyos. Kaya ang benediksyon ay hindi lamang isang pangwakas na pananalita. Sa isang pagsamba o sa isang sulat, ito ay ang biyaya ng Diyos na ipinahahayag sa kanyang iglesia. Isang katiyakang sila'y kanyang iingatan. Sila'y iingatan niya sa kanyang mga pagpapala at siya'y isinusugo nila at ang iglesia ay sinusugo niya para maging pagpapala sa iba. Obserbahan natin ang teksto. Ito ay nahahati sa 3 puntos. Una, ang tagapagbigay ng pagpapala, ang Diyos. Doon sa punto na binasa natin, ngayon ang Diyos ng kapayapaan, etc. Pangalawa, ang tagapamagitan ng pagpapala. Sa makatuwid bagay ang Panginoon nating si Jesus. Pangatlo, ang takdang pagpapala. Para saan ang pagpapalang ito na hinihingi at inaasahan ng mga Kristiyano at dapat nating asahan sa Diyos? Pasakdalin nawa niya kayo sa bawat mabubuting gawa, etc. Isa-isahin natin yan. Sa pag-obserba natin ng teksto, una, ang tagapagbigay ng pagpapala ay ang Diyos. Maraming pamamaraan ng tao ay kukuha ng pagpapala sa daigdig na to. Maraming aasahan ng tao na magpapayaman sa kanya at tutulong sa kanya. Subalit ang kailangan ng tao ay matutunan niyang makilala ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala. Sinabi ni Santiago, James 1:17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Ang pagpapala ng Diyos, oo, ito'y nagbibigay ng yaman sa tao, subalit hindi ito nagdadala ng kalumbayan. Sapagkat ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan at pagpapala ay hindi nagbabagong Diyos. At paano natin dapat tignan ng Diyos? Nabasa natin sa teksto na ang Diyos ng kapayapaan. Hindi tayo sumasamba sa Diyos ng kaguluhan. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Ayon sa sanlibutan, pagka sinabing kapayapaan, nauunawaan ito bilang kawalan ng gulo, walang away, walang digmaan. May nagsasabi rin na ito ay nakikita sa katahimikan ng paligid, maayos na kalagayan ng lipunan.
o personal na kapanatagan kapag maayos ang trabaho, maayos ang relasyon, at maayos ang pera. Para sa sanlibutan, ang kapayapaan ay basta may kaayusan at walang problema. Ngunit ang ganitong kapayapaan ay panlabas at pansamantala lamang. Wala akong problema sa mga bagay na yon. Hindi ko sinasabi na wag nating hangarin ang mga kapayapaan na binanggit ko. Subalit pinapaalala sa atin ng Diyos na ang mga kapayapaan sa sanlibutang ito ay hindi nagtatagal at hindi mo pwedeng asahan. Dahil madaling mawala ang mga bagay na ito kapag dumating ang alitan, ang kaguluhan o ang krisis. Kapag inilagay mo ang pagtitiwala mo sa material, paano kung bukas bumagsak ang Bangko Sentral ng Pilipinas, lalo na't nagkakaroon tayo ng krisis politikal? Kapag inilagay mo ang pagtitiwala mo sa tao, paano kung ang tao na yan ay biglang magbago? At paano kung siya ay mamatay o madisgrasya at siya naman na pinagtiwalaan mo ay hindi na pwedeng pagtiwalaan? Iba ito sa kapayapaan na nagmumula sa Diyos, sapagkat ang kapayapaan ng Diyos ay nananatili kahit may unos o kahit may kahirapan. Ganitong klaseng kapayapaan ang ipinangako ni Kristo sa mga Kristiyano. Anong sabi niya sa John chapter 14 verse 27? Ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Hindi sinabi ni Kristo na ang kanyang kapayapaan ay mag-aalis ng problema ng Kristiyano, sapagkat sinabi niya din sa chapter 16 verse 33 ng John 16:33, ang mga bagay na ito'y sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay meron kayong kapighatian. Ngunit lakasan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Ang kadakilaan ng kapayapaan na mula sa Panginoong Jesucristo ay nararanasan sa gitna ng gulo. Kung sa sanlibutan, ang ibig sabihin ng kapayapaan ay walang kaguluhan, sa Panginoong Jesucristo, ang ibig sabihin ng kapayapaan ay kapayapaan sa gitna ng gulo, kasiyahan sa gitna ng kapighatian, pag-ibig sa puso sa gitna ng mga away at alitan. Ito ay nararanasan sa gitna ng magulo sanlibutang ito, na meron tayong kapanatagan kahit na ang ekonomiya ng bansang ito ay walang katiyakan. Ito ay lakas ng loob. Ang kapayapaan ng Kristiyano ay lakas ng loob, na dahil sa pananalig, alam natin na si Jesucristo ay nagtagumpay sa sanlibutang ito. Kahit na ang dulo ng kanyang ministeryo siya ay namatay, subalit siya ay muling nabuhay, at doon nakasalig ang ating lakas ng loob. Doon tayo nagkakaroon ng kapanatagan. Doon tayo nagkakaroon ng kapayapaan. Hindi ito paniniwalaan ng maraming tao. Kahit maraming nagpapakilalang Kristiyano, hindi sila lahat tatanggap ng ganitong pagtuturo tungkol kay Kristo. Hindi lahat nagtitiwala kay Kristo. Maraming pumupunta sa simbahan para maghanap ng material, sa pag-aakala na pag sumunod sila kay Kristo ay walang krus. Kung kaya't hindi nila tinatamasa ang kapayapaan na ibinibigay ni Kristo. Ano tuloy ang sinasabi ni Kristo sa mga hindi sumasampalataya? Sinabi sa Mateo 10:34 hanggang 39. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Sapagkat ako'y naparito upang papagalitin ang lalaki laban sa kanyang ama, at ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang biyanang babae, at magiging kaaway ng tao ay ang kanyang ring sariling kasangbahay.
Ang umibig sa ama o sa ina ng higit sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Salita ni Kristo yan at mahirap yan tanggapin ng taong hindi nakakakilala kay Kristo. Kapag ipinangaral mo ang ganyang ebanghelyo, mag-aaway ang mga pamilya. At makikita mo na mukhang contradiction ng sinasabi ng banal na kasulatan na si Jesucristo ang ating kapayapaan, pero sinasabi niya na hindi siya nagdala ng kapayapaan sa sanlibutan. Paano nangyari yun? Sapagkat ang kapayapaang mula sa Diyos ay para lamang sa kanyang bayan, hindi para sa buong sanlibutan, kung hindi para sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Mabasahin mo sa Psalms 29 verse 11. Psalms 29 verse 11, ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa kanyang bayan. Pagpapalain ng Panginoon ng kanyang bayan ng kapayapaan. Ngunit anong sinasabi ng Diyos tungkol sa masama at sa makasalanan? Sa Isaiah 57 verse 20 hanggang 21, ngunit ang masama ay parang maunos na dagat, sapagkat hindi maaring humusay, at ang kanyang tubig ay umaalimbukay ng burak at dumi. Walang kapayapaan, sabi ng Diyos, sa mga masama. Kaya't sinabi ni Kristo, hindi siya nagdala ng kapayapaan sa lupa, sapagkat may mga taong hindi magtitiwala sa Kanya, hindi sila pwedeng tumanggap ng kapayapaan mula sa Diyos. Subalit pagpapalain ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Ang taong wala sa Diyos ay hindi makakatagpo ng kapayapaan. Maaari siyang matutulog ng mahimbing. Subalit ang kanyang buhay ay pinapatakbo ng sanlibutang ito ng kanyang sariling laman at wala siyang relasyon sa Diyos. Anong sabi ng Biblia tungkol sa atin na hiwalay kay Kristo? Sa Roma 3:10 hanggang 18, ganito ang sinasabi. Walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsisilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. At may magtatanong, mabuting tao ako, sinong tao ang aking inagrabyado? Maaring nasasabi natin sa sarili natin yan sapagkat ikinukumpara natin ang sarili natin sa kapwa-tao. Sa totoo naman, sa daigdig na to, meron talagang maaari mong sabihin na mas mabuti ka sa iyong kapwa. Mas marunong ka sa iyong kapwa at mas magaling ka sa iyong kapwa. Subalit ko ang pinag-uusapan natin ay panuntunan ng Diyos. Walang kasing buti ng Diyos. Walang kasing husay ng Diyos. At walang kasing banal ng Diyos, kung kaya't sinasabi ng banal na kasulatan, kumpara sa Diyos, walang taong gumagawa ng mabuti, sapagkat walang humahanap sa Diyos. Dahil alam natin, kung hahanapin mo ang Diyos, hahatulan ka ng Diyos. Yung mga nagsasabi, bahala ng Diyos sa akin, hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo, sapagkat kung hahatulan ka ng Diyos, papangarapin mo na lang na hatulan ka na lang sana ng tao kaysa hatulan ka ng Diyos. Sapagkat isang nakakatakot na bagay na mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Anong sinasabi pa ng banal na kasulatan? Ang kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan, ang daan ng kapayapaan na hindi nila nakikilala, walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Kanino to isinasabi? Doon sa sinasabi sa 23 na ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang tawag sa mga nabubuhay ayon sa pagtakbo ng sanlibutan at hiwalay sa Diyos ay mga anak ng kagalitan. Pakinggan natin ang sinasabi sa Ephesians 2, verse 1 hanggang 3. Kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman na ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa mga pita ng laman at ng pag-iisip,
at tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng iba. Ipinapaalala rin mula sa Ebanghelyo na ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Lagi natin naririnig ng Diyos ay pag-ibig at yan ay tama, pero wag natin kakalimutan na galit ang Diyos sa paggawa ng kasamaan. Ang hindi nananatili kay Kristo at hindi nagtitiwala kay Kristo at hindi sumasampalataya kay Kristo ay kinapupuotan ng Diyos ayon sa banal na kasulatan. Kaya nga, ano ang ibig sabihin ng kapayapaan ng Diyos? Ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos ay ang pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Kapag ka napawi ang puot ng Diyos sa tao, dahil siya'y patatawarin ng Diyos, at ibibilang siyang matuwid ng Diyos, dahil sa kanyang biyaya, dahil sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sinabi sa Romans 5:1, yamang mga inaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya't ang kapayapaan sa sanlibutan ito ay hindi mo mahahanap sa sanlibutan ito, sapagkat ang sistema ng sanlibutan ito ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Tanging sa kalooban lamang ng Diyos, sa isang mabuting pakikisama sa Diyos, ang tao magkakaroon lamang ng kapayapaan. Ikaw ay nasa Diyos o wala ka sa Diyos, laging may problema, hindi mawawala ang problema. Pero bakit mananatili tayo sa kalooban ng Diyos? Sapagkat may kapayapaan tayo sa Diyos. Kaya mahirap yan sundan, madali ang sabihin, baka kung akala mo nakatulog ka ng maayos sa gabi, mapayapa ka na sa Diyos. Ang kapayapaan sa Diyos ay pananatili sa kanyang kalooban kahit pa ang sanlibutan ay magulo at hinahatak ka sa kasamaan nito. Yan ang kapayapaan sa Diyos. Diba sinasabi din yan sa Romans 5:1, na dahil may kapayapaan tayo sa Diyos, ang mga kahirapang ito ay hindi natin tinatakasan. Kung hindi nilalabanan natin sa pamamagitan ng pagsunod kay Kristo. At tayo'y nagagalak sa ating mga kahirapan sapagkat nalalaman natin na itong mga ito ay ginagamit ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng pasyensya. Nabanggit ko ng mga nakaraang araw sa aming mga devotion na ang tunay na kalakasan ng Kristiyano ay ang kanyang kalakasang magpasensya. Kahit anong talino ng tao, kapag mainitin ang ulo mo, hindi mo magagamit ang talino mo. Kahit anong daming kayamanan ng tao, kapag hindi mahinahon ng iyong pag-iisip, mauubos ang kayamanan mo. Ang dami mong pera, sa dulo, kapus ka pa. At minsan, di mo pa hawak yung pera, ubos na. Pero tignan mo ang taong mangmang. Kahit siya ay mangmang, kung may pasensya sa pag-aaral, siya ay duduno. Ang taong walang alam na trabaho, kung mayroon siyang pasensya, ay matututo ng trabaho. Kahit hindi mo alam, kung ikaw ay bibigyan ng Diyos ng pasensya, ikaw ay matututo. Sino bang hindi natututo maliban sa simula ng sumula at hindi tinatapos? Hindi ba't ang pasensya ay kapangyarihan ng mga anak ng Diyos? Yan ay karunungan ng mga hindi marunong. At yan ang kalakasan ng mga mahihina. Ano ang pinakamabagal na may buhay sa balat ng lupa? Suso. Kahit ang suso sa pamamagitan ng pagtsatsaga, hindi naiwan sa arko ni Noe. Pero ayaw natin magtiyaga. Lalong-lalo na kung ang paggawa ng kalooban ng Diyos ay mahirap. Kahit sa alamat, natalo ng pagong ang kuneho dahil sa pagtitiyaga.
Pero maraming mga Kristiyanong walang tiyaga. Ang Diyos na ito na pinanggagalingan ng pagpapala ay bumuhay sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat binasa natin na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor. Bakit napakadakila na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo? Ito ay nagpapakita ng sukdulang kapangyarihan ng Diyos. Dito sa lupang ito, anong maaari mong katakutan? Kung matatakot ka sa kahirapan, maraming paraan para labanan ng kahirapan. Kung matatakot ka sa pagkakasakit, marami na ngayong paraan para maiwasan ang pagkakasakit. Pero merong isang kinakatakutan ng tao, kamatayan. Subalit kung ipinakita ng Diyos sa Ebanghelyo na ang kamatayan ay hindi makakahadlang sa layunin ng Diyos, ang Diyos na pinanggagalingan ng buhay ay kayang bumuhay ng patay, ipinakita ng Diyos ang kanyang sukdulang kapangyarihan. Maaring hindi tayo namamangha kung iisipin natin na ginawa ng Diyos ang sanlibutan ito sa pamagitan ng kanyang salita. Pero hindi ko maisip kung paanong binuhay ng Diyos si Jesucristo sa ikatlong araw. Na ng araw na iyon, ang kanyang kamay ay butas. Punit-punit ang kanyang balat sa mga latigo. 24 oras siyang gising. Puyat. Pupasa-pasa ang kanyang katawan kahit ang kanyang paa ay may butas. Kung paanong ginawa ng Diyos na sa ikatlong araw nabuhay si Jesucristo mula sa mga patay. Ipinapakita nito ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. Anong hindi mo pagdududa, anong hindi mo paniniwalaan sa Diyos? Anong sinasabi sa Efeso 1:19? Ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisampalataya? Ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas na kanyang ginawa kay Kristo, nang ito'y kanyang buhaying muli mula sa mga patay at pinaupo sa kanan ng sangkalangitan. Kahit sinong bayani ay makapagsasabi marahil na siya ay namatay at nagbigay ng buhay, pero walang kagaya ng Panginoong Hesukristo na buhay mula sa mga patay. Ang kapangyarihang ito ang ginagawa ng Diyos sa tuwing nagpapatawad siya ng tao. Sa tuwing ang Diyos ay nagliligtas, yung kapangyarihan na ginamit niya ng si Jesucristo ay nasa libingan at binuhay siya ng Diyos sa unang araw ng sanglinggo. Yun din ang kapangyarihan na ginagamit ng Diyos kapag ang tao ay kanyang pinapatawad at kanyang inililigtas. Anong sinabi ni Apostol Pablo sa Colossians 2:12-13? Kayo na may muling binuhay na kalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman, ay Kanyang binuhay kayo na kalakip niya na ipinatawad sa atin ang lahat ng ating mga kasalanan. Napaka-importante ng pagpapatawad ng Diyos. Dahil sa harapan ng Diyos, walang maliit at walang malaking kasalanan. Lahat yan ay karapat-dapat ng kanyang paghatol at kanyang puot. Salamat sa Panginoon sapagkat siya ay nagpapatawad. Pero ang pagpapatawad ng Diyos ay hindi basta paglimot ng ating mga kasalanan, pag-cross out ng ating mga utang sa langit. Hindi. Ang pagpapatawad ng Diyos ay paglilinis ng ating puso. Ang pagbibigay sa atin ng kapanganakang muli, kung kaya't hindi niya ibinibilang sa kanino mang ipinatawad sa kanyang mga kasalanan, ang kanilang mga kasalanan, sapagkat namatay ka ng kasama ni Kristo at ngayon nabubuhay kang kasama ni Kristo. Kung kaya't hindi na ibinibilang yon, maaari mo bang singilin ang utang ng isang patay? Lahat ng sakdal sa kanya ay hindi na magpapatuloy. Kung kaya't napaka-importante, tandaan natin, ang bagong buhay bilang Kristiyano ay pagkakaroon ng buhay ni Kristo.
na tayo'y mabuhay kasama ni Kristo nang siya muling nabuhay mula sa mga patay. Anong buod sa puntong ito? Bawat pagpapalang inaasahan natin ay nagmumula sa Diyos na makakayang bumuhay ng patay. Siya ay makapangyarihan sa lahat ng may kapayapaan sa Kanya. Makapangyarihan si Kristo sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Pero alam mo ba, para maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos na kayang bumuhay ng mga patay, dapat huwag kang matakot mamatay. Hindi ka dapat matakot mawalan. Hindi ka dapat magreklamo sa Diyos. At minsan hindi pa nga buhay ang tinatanggal sa atin. Yabang ka lang. Yung ating reputasyon, hindi pa nga buhay ang hinihingi sa atin ng Panginoon madalas sa bawat sitwasyon. Pagpapakababa at pagpapasakop sa Kanyang salita. Tatandaan natin mga kapatid, makapangyarihan si Kristo. At ang kapangyarihan niya ay nagbibigay buhay. Supalit paano ka bibigyang buhay ng Diyos kung buhay ka sa iyong sarili? Ang binibigyan ng buhay, yung patay. Pwede mo bang buhayin yung buhay? Kaya ariin natin ang ating sarili na patay. Patay sa kasalanan. Patay na sa dating buhay. At magtiwala tayo sa buhay na ibinibigay ng Diyos araw-araw sa atin. Doon mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, pinag-usapan na natin ang tagapagbigay ng pagpapala. Tignan naman natin ang tagapamagitan sa makatuwid bagay ang ating Panginoong Hesukristo. Pag sinabing tagapamagitan, ito ay tao na nasa gitna ng dalawang panig upang sila ay pagkasunduin at pag-ugnayin. Binanggit natin kanina na ang Diyos ay nagagalit sa makasalanan. Gusto ko lang linawin, mga kapatid, hindi totoo yung salitang galit ang Diyos sa kasalanan, pero hindi siya galit sa makasalanan. Bakit? Ang kasalanan ba ang tinatapon sa impyerno? Ililigtas niya ba ang mga makasalanan at pagkatapos ang kasalanan ang itatapon niya sa impyerno? Hindi. Ang itinatapon niya sa impyerno ang makasalanan. Maling turo yan. Para ang tao magpatuloy sa kasalanan. Tatawag sila sa Diyos pero hindi sila susunod sa kalooban ng Diyos. Galit ang Diyos sa taong gumagawa ng kasalanan. At yan ang turo ng Biblia. That's why ine-emphasize natin ang pangangailangan ng pagsampalataya kay Kristo sapagkat sa Yesu Kristo lang ang matuwid. Lahat tayo makasalanan, pero sa Yesu Kristo lang ang walang sala. Kaya kailangan natin ng tagapamagitan. Sapagkat tayo ay parurusahan ng Diyos. Sa pangkaraniwang gamit, ang tagapamagitan ay tulay upang marisolba ang hindi pagkakaunawaan at maibalik ang mabuting ugnayan. Subalit sa pananampalatayang Kristiyano, ang tunay at natatanging tagapamagitan ay si Yesu Kristo. Kaya nga't walang tinuro ang Biblia na kung mananalangin ka sa Diyos, dadaan ka sa kung saan-saan at kung kani-kanino. Walang sinabi ang Diyos na kapag kalalapit ka sa Kanya, lumapit ka kay Maria. Sapagkat sinasabi ng unang Timoteo 2:5, walang ibang tagapamagitan sa Diyos at sa tao maliban kay Yesu Kristo. Walang ibang nag-absolve ng kasalanan, hindi pare, Diyos lang. Sa pananampalataya sa Panginoong Yesu Kristo, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na magre-resulta sa isang bagong buhay, huwag iisipin ni naman na kapag uminom ka ng alak at kumain ka ng tinapay, banal na tao ka na. Abangan mo sa banyo yan mamaya at wala yang epekto sa iyo na anuman. Sapagkat merong lang isang tagapamagitan, si Yesu Kristo na namatay upang dalhin ang ating mga kasalanan at siya'y muling nabuhay para patunayan na ang lahat ng sasampalataya sa Kanya ay pinatatawad ng Diyos. Pero hindi pa nagtatapos yun doon. Umakyat siya sa langit. At anong ginagawa niya doon?
Dala-dala niya sa kanyang puso, dala-dala niya sa kanyang mga kamay ang lahat ng kanyang iniligtas upang ingatan sila ng Diyos doon magpakailanman. Kaya mga kapatid, si Jesucristo lamang ang daan at tulay upang makalapit tayo sa Diyos. Sa Kanya tayo nakakatagpo ng kapayapaan mula sa Diyos. Mahirap unawain ang mga bagay na to. Subalit sana umaasa ako na tulungan kayo ng banal na Espiritu upang kayo magkaroon ng kapayapaan kay Kristo. Si Jesucristo ang dakilang pastor ng mga tupa. Juan 10:11. John 10:11. Sinasabi ni Kristo, ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Verse 14, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng Ama ay pagkakilala ko at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Kung kilala ka ni Kristo, dapat kilala mo si Kristo. Kilala mo ba si Kristo? Pinakikilala sa atin si Kristo. 1 Peter chapter 2 verse 24 hanggang 25. 1 Peter 2:24 hanggang 25, siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran. Na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang naliligaw. Datapwat ngayon ay nagbalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Nakita mo sa banal na kasulatan na maliban ang tao ay mamatay sa kasalanan, hindi siya mabubuhay sa katwiran. Kung kaya't dinala ni Kristo ang ating mga kasalanan upang mabuhay tayo sa katwiran at sa pamamagitan ng kanyang sugat tayo ay nagsigaling. Ang dugo ni Kristo ang naging katiyakan ng pakikipagkasundo ng Diyos sa kanyang bayan. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan na nabuhos dahil sa marami at sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Binasa natin sa Hebrews 10:14 hanggang 20. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. At ang Espiritu Santo ay nagbigay patotoo rin naman sa atin sapagkat pagkasabi niya, ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso. Isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip at ang kanilang kasalanan at ang kanilang kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Kung saan may mga kapatawaran na mga ito ay wala ng paghahandog na patungkol sa kasalanan. At hindi siguro masamang sabihin ko sa umagang ito na kung nasaan ang kapatawaran ng mga ito ay wala ng ibang tagapamagitan na kailangan pa. Sapagkat kung merong ibang tagapamagitan maliban kay Kristo, ang kanyang paghahandog ng buhay ay walang kapangyarihan o walang epekto. Kung kailangan mong dumaan kay Maria para mapalapit sa Diyos, edi sana hindi na namatay si Kristo sa krus. Wala akong nabasa sa banal na kasulatan na ang dugo ni Maria ay ibinuhos para sa makasalanan, pero ang dugo ni Kristo ay ibinuhos para sa mga makasalanan. Di kahit sinong santo ang namatay sa lupang ito ay hindi maaaring maging tagapamagitan ng Diyos sa tao sapagkat ang dugo ni Kristo ay isang perpektong dugo para magpatawad sa atin. Kaya, mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ang muling pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay ang naging katunayan ng kanyang kapangyarihang mag-ingat sa kanyang mga iniligtas at tumutulong sa kanilang mga kahinaan. Lagi natin sinasabi, hintayin natin si Kristo sa kanyang pagbabalik.
Pero huwag nating kakalimutan, habang hindi pa bumabalik si Kristo, siya'y namamagitan para sa atin. At kung siya'y namamagitan para sa atin, iniingatan niya ang ating pananampalataya. Kung ang Diyos ay pinagmumulan ng pagpapala at si Jesucristo ang tagapamagitan ng pagpapala, si Jesucristo ang garantiya na lahat ng pangako ng Diyos sa iyo ay tutuparin niya para sa iyo. Hebrews chapter 7 verse 22 hanggang 25. Si Jesus ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan. At katotohanang sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Datapwat siya, si Kristo, sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Isipin mo si Jesucristo may pagkasaserdoteng di mapapalitan. Bakit may mga sinasabi na kahalili ni Kristo sa lupa? Akala ko ba hindi mapapalitan? Bakit may kahalili? Bakit may papa sa Roma? Pwede bang magkaroon ng kahalili yung hindi mapapalitan? O kaya sa ating iglesia, walang ibang ulo ang iglesia maliban sa Jesucristo. Ang pastor ay tagasunod ni Kristo at alipin ng iglesia. Pero ang ulo ng iglesia ay si Jesucristo, sapagkat siya ay may pagkasaserdote na di mapapalitan. Maraming mga saserdote nung unang tipan na hindi nakapagpapatuloy. Bakit? Sapagkat sila ay namamatay. Nang dumating si Kristo, hindi na kailangan ano pang saserdote. Bakit ibabalik yung ganong sistema na maraming papa sa Roma na hindi nakakapagpatuloy? Bakit? Sapagkat sila ay may kamatayan. Isipin mo kung doon nakasalig ang ating pananampalataya. Matagal nang wala ang pananampalatayang ito. Itinuturo ng banal na kasulatan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pamamagitan ni Jesucristo. Hindi sa gawa ng tao, kundi sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng banal na Espiritu sa puso at sa isip ng taong naglagay ng kanyang pagtitiwala kay Kristo. Dahil dito siya ay nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Palibhas ay laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. Tumawag ka sa Diyos ngayon sa pamamagitan ni Kristo, mapapakinggan ka niya sapagkat siya ay namamagitan para sa iyo. Kahit anong oras sapagkat siya ay nasa iyo at para sa iyo. Yan ang pangalawang bahagi, ang tagapamagitan ng pagpapala. Pupunta tayo sa huling puntos, ang takdang pagpapala. Kapag naririnig natin ang salitang pagpapala, mabilis tayong nakikiliti at mabilis tayong natutuwa. Basahin natin, ano ang pagpapalang gustong ibigay sa iyo ng Diyos? Ano ang pagpapalang gustong ibigay ng Diyos sa mga sinulatan sa Hebreo? Matapos nating makita na ang mga Kristiyanong ito ay napakaraming kailangang ituwid sa kanilang buhay. Na sila ay una, matagal na silang Kristiyano, subalit hindi sila nagsisipag-usad sa pananampalataya. Marami sa kanila nasa bingit ng pagtalikod at marami sa kanila ang tumalikod na talaga. Anong pagpapala ang gustong ibigay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa kanila? Verse 21, ay pasakdalin nawa niya kayo. Kasakdalan. Maturity. Nabasa natin na ilang beses na siya na gumawa sa atin ng mabuting bagay sa umpisa, tatapusin niya hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Isang ebidensya ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin ay ito. Lahat ng sinisimulan sa atin ng Diyos ay tinatapos ng Diyos sa buhay natin. Kung kaya't walang puwang ang pagtalikod sa pananampalataya kay Kristo. Walang puwang ang backslide sa pananampalataya kay Kristo. Bakit? Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos, lahat ng kanyang sinimulan, pinaghuhusay niya.
Lahat ng kanyang tinatawag ay iniingatan niya. Lahat ng bato na kanyang hinawakan, nilagyan niya ng hugis. Nilagyan niya ng buhay. Anong silbi ng isang karpintero na lahat ng matapos ibigay sa kanya ang materyales, hindi siya nakabuo. At tuwing linggo-linggong dumarating, bumibisita ang may-ari, wala man lang nabubuo doon. Kahit isang poste. O ano naman kaya, kung mayroong isang tao na magtatayo ng bahay at matapos ibigay sa kanya ang lahat ng kanyang pangangailangan, hindi niya tinapos. Para mga ghost project sa Pilipinas, buo ang pondo pero hindi tapos. Yung iba walang pinagmulan, walang sinimulan. Ang Diyos ay hindi tao para hindi siya makakita ng kalagayan ng tao. Makapagsisinungaling ka sa Kongreso at sa Senado pero hindi ka makapagsisinungaling sa Diyos. Kung walang ginagawa sa iyo ang Diyos, lumapit ka na sa Diyos ngayon sapagkat ang Diyos ay nagpapasakdal, nagpapatibay, nagpapalago, nagpapalakas. At nakita mo ang pagpapalang ibinibigay ng Diyos. Hindi mga bagay na nasa labas mo, kundi bagay na dapat matanggap mo sa loob. Ang mga Kristiyano ay minsan ang sinabihang pagpatuloy sa kasakdalan. Iwan na natin ang pagiging isip bata. Iwan na natin ang paulit-ulit. Kinig tayo ng kinig ng salita ng Diyos pero hindi natin ginagawa. Iwan na natin lahat yun. Sapagkat pasasakdalin tayo ng Diyos. Inaasahan ito ng Diyos sa atin. Sa 1 Corinthians 3:7, merong nagtatanim, merong nagdidilig, pero ang Diyos ang nagbibigay ng paglago. At saan mo makikita ang paglago? Huwag kang tumingin sa paligid mo, tumingin ka muna sa loob mo, sa sarili mo, sa isip mo, sa damdamin mo. Sa iyong perspektibo, sa iyong pananaw sa buhay. Dahil minsan tinutulungan ka na ng Diyos, akala mo hindi ka pa niya tinutulungan sapagkat ang iyong mata ay mata ng bata. Ang iyong pandinig ay pandinig ng bata. At hindi tayo madalas nakakaunawa. Saan tayo papasakdalin ng Diyos? Kung babalik tayo sa talata, sinabi doon, pasakdalin nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa. Kung meron paghuhusayin sa iyo ang Diyos, una sa lahat, matuto tayong gumawa ng mabuti. Ang tao naghahanap ng increase sa bulsa, increase sa kayamanan. Pero meron bang tao umaasa na sana yung ginagawa kong mabuti lumago? Yan ang gusto ng Diyos. Nabasa mo dyan? Papasakdalin niya kayo sa bawat gawang mabuti. Kung kaya't ang paggawa ng mabuti, hindi kinapapaguran, hindi kinatatamaran. Bakit? Iyan ang palalaguin sa iyo ng Diyos. Di ba? Pastor, nasa ng pera doon? Hindi ba natin kailangan ng pera? Sige, magsabi tayo. Mahirap pagkapera ang tamad. Ang mga tao ngayon hanap ng pera pero hindi naghahanap ng trabahong marangal. Hindi ba? Kapag nakatagpo ka ng trabahong matatag at marangal, siguradong may katapat yan. Kung kaya't ang nais ng Diyos sa atin pag gumawa tayo ng mabuti, matured. Hindi gagawa ka ng mabuti, pag napagod ka, iiwanan mo. Tapos nangarap ka pa mag-asawa. Di pag nagsawa ka, iwanan mo yan. Nangarap ka pa ng malalaking mga bagay. Kaya nais ng Panginoon sa atin, ng mga Kristiyano, napakaraming kakayanan na binigay niya sa atin, pero kung hindi natin magagamit consistently, hindi rin yun magkakabunga. Subukan mo magtanim at pagkatapos bunutin mo araw-araw. Kahit ang bato na pagulong-gulong, hindi nagkakalumot. Kung kaya't sinasabi sa 2 Timothy 3:16-17,
Maaaring iisipin din natin, basa tayo ng basa ng Biblia, wala bang praktikal? Matagal ka nang sinabihan ng Diyos ng praktikal, kaya lang di mo ginagamit. 2 Timothy 3:16 hanggang 17, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay napapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng gawaing mabuti. Di ba? Ang lahat ng bagay ay nasa paligid na natin. Hindi lang natin alam kung paano natin gagamitin mabuti. Maraming turo sa atin ng Diyos, hindi natin pinakinggan. Maraming sinansala ang Diyos sa atin, sinansala natin ang Diyos pabalik. Maraming bagay na isinaway sa atin ng Diyos, hindi natin pinansin ang pagsaway ng Panginoon. Hindi tayo natututo sa katwiran. Paano tayo aasa ng paglago? Kahit tignan natin sa kasaysayan ng mga taong mayayaman, ilang beses silang na-bankrupt. Pero ang tunay na mayaman, kahit bumagsak, nakakatayo. Kaiba yan sa tumama lang sa loto. Kung kaya't ang pagiging mayaman ay talino. Ang pagiging mayaman ay ugali. Sapagkat ang lahat ng bagay ay mahirap, pero dapat pag gumawa tayo ng mabuti, i-maintain natin. At tinuturuan tayo ng Diyos gumawa ng mabuti. Pag sinasabi ng Bible, hindi ba? Huwag kayong manghimagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo manghihimagod. Marami sa atin, nasa dulo na, tsaka pa umatras. Mas malayo pa yung itinakbo mo pabalik, kaysa sa konti na lang na isusunong mo. At saka mo sasabihin, wala ka ng lakas. Paano ka magkakaroon ng lakas? Ginamit mo pa atras. Ang layo-layo na ng tinakbo mo. Hindi ba? Ayaw natin ang salitang pagtitiis. Kahit walang Diyos, tanungin nyo paano sila nagtayo ng malalaking negosyo. Di ba pagtitiis? At ikaw sasabihin mong Kristiyano ka, tamad kang magtiis. Wala yung pinagkaiba na parang ang kapalaran natin, nilalaro natin sa kasino. Kaya't ang pagpapasakdal ng Diyos ay pagtuturo sa atin na maging stable sa paggawa ng mabuti. Sabihin niyo sa mga kabataan, ang pag-aaral ay paggawa ng mabuti. Ang pakikinig sa magulang at pagpapadisiplina ay paggawa ng mabuti. Huwag kang maging mahusay sa mga bagay na yan. Isang araw, aanihin mo yan. Binigyan ka ng pagkakataon, pagsikapan mo. Meron tayong kabataan dito, pinag-aaral natin. Naghanap pa ng mas mabuti. Kaysa yung mabuti, ituloy. Nangarap ka pa ng malaki, hindi ka naman mapagkatiwalaan sa maliit. Gusto mo pa ng face-to-face? Yung online nga, hindi mo pinasukan. Samantalang sa totoo lang sa online, halos wala kang matututunan. At nilagay sa iyo ng Diyos yan, sapagkat yan lang ang kaya ng pag-iisip mo. Naghanap ka pa ng mabigat. Di sana pinag-aralan mo na lang na pasakdalin ang bawat gawang mabuti. Salita ni Kristo, ang napagkakatiwalaan sa maliit, napagkakatiwalaan sa malaki. Diba? Pero paano mo iingatan yun? Na kahit ilang piraso ang pinagkatiwala sa iyo, sisikapin mong sinupin. At para saan ang paggawa ng mabuti? Para pasakdalin sa paggawa ng kanyang kalooban. Hindi ka gagawa ng mabuti para gawin mo ang kalooban mo. Matututo kang gumawa ng mabuti para gawin natin ang kalooban ng Diyos.
Bumalik tayo sa talata. At pakasakdalin nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban. Minsan ang kalooban ng Diyos nasa harapan mo na hindi mo magawa. Bakit? Hindi ka sanay gumawa ng mabuti. May kalooban ba ang Diyos na masama? Sanay kang sumuway. Kaya ayan na ang kalooban ng Diyos, hindi mo pa magawa. At ang kanyang kautusan ay hindi mabigat. Kung kaya't ang pagsunod kay Kristo ay disiplina. Di doon galing yung salitang discipleship. Palagi kong inuulit-ulit. Romans 12, 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, sa nagmumula sa habag ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Nakita mo ba yan? Oo't mahirap ang hinihingi ng Diyos. Kung kaya't ang sinasabi niya ayon sa habag ng Diyos. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Mayroon pang isang talata sa Efeso, huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain natin ang kalooban ng Panginoon. Sa simbahan, hindi tayo basta tinuturuan gumawa ng mabuti. Kahit walang Diyos, marunong gumawa ng mabuti. Pero saan na uuwi ang pagkatuto natin sa paggawa ng mabuti para masunod natin ang kalooban ng Diyos? Kahit satanista, marunong gumawa ng mabuti. Kaya lang naman yung mga bata natututo ng kasamaan, nakikita sa matatanda tapos pinapapanood sa YouTube. Na mga bata ngayon pinapalaki ng YouTube kaysa pinapalaki ng magulang. Pero sa totoosin lang, mas madali sanang matutong ng mabuti ang bata. Saka nakakita 2 taong gulang pasaway. Ngayon na lang yan, tanungin nyo matatanda kung uso ba yan ng unang henerasyon. Pero bakit tayo tinuturuan ng Diyos gumawa ng mabuti? Sapagkat darating ang panahon magpapasya ka na gawin ang kalooban ng Diyos. Magpapasya ka na yung kalooban mo hindi mo susundin. Ang susundin mo, kalooban ni Kristo para sa buhay mo. Ituloy natin. Paano nangyayari yun? Na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya. Tanong, paano natin nagagawa ang kalooban ng Diyos na natutuwa ang Diyos sa atin? Sabi sa talata, gawin sa atin. Ginagawa sa atin ng Diyos yung mga bagay na nakalulugod sa Kanya. Paano? Pag natuto kang gumawa ng mabuti at natuto kang alamin ang Kanyang kalooban at sumunod sa Kanyang kalooban, gagawa ang Diyos sa iyo para maging nakakatuwa ka sa Kanyang harap. Now, huwag tayo magmangmangan, huwag tayo magtanga-tangahan. Hindi gagawa ang Diyos sa buhay mo kung hindi ka susunod sa Kanyang kalooban. Kahit sa banal na kasulatan, nabasa natin, gawin ang Kanyang kalooban na gawin sa atin ang kalugod-lugod sa paningin niya. Ang ibig sabihin, may plano ang Diyos sa iyo. Ang Kanyang bawat kalooban, ang pamamaraan ng Diyos para yung plano niya sa iyo na hindi mo pa alam, tutuparin niya sa iyo. Saan ka naman nakakita ng kahoy na mas marunong pa sa nag-uukit? Hindi alam ng kahoy yun. Ang kailangan lang niyang gawin, pag sinabi na nag-uukit, paling ka sa kanan, kumanan ka. Umaling ka sa kaliwa, kumaliwa ka. At hayaan mo ang pait ng nag-uukit ang humubog sa iyo. Diyan tayo pinapalago ng Diyos. Marami nagpapakilalang Kristiyano na sinasabi na nagsipaglago sila sa pananampalataya pero hindi naman nagtagumpay ang plano ng Diyos sa buhay nila. Matatagal na silang Kristiyano pero ang buhay nila, sila pa rin ang nasusunod sa buhay nila. Hindi si Kristo ang nahuhubog sa kanila. Kaya nga may kanta tayo sa simbahan. Hindi ako, kundi si Kristo lang. Iligtas mo ko, Diyos, sa sarili ko.
at malubos ako sa iyo. Sa akin ay hindi akong nabubuhay kung hindi si Jesucristo lang. Doon mo makikita ang gawa ng Diyos kapag kakampante ka na sa kanyang kalooban. Philippians 2:12 hanggang 13. Philippians 2:12 hanggang 13. Kaya nga, mga minamahal, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Diba? Kaya nga, makikita mo, hindi tayo pinipilit ng Diyos na sumunod sa Kanya. Subalit, bibigyan Kanya ng pagnanasa na sumunod sa Kanya. At hindi yan nagtatapos sa pagnanasa. Nagbibigay din ng Diyos ng kalakasan upang masunod natin ang Kanyang kalooban. Kaya nga, ang sovereign grace ay hindi lang basta doktrina. Ang irresistible grace ay hindi basta doktrina. Ito ay realidad na yung mga bagay na ayaw kong sundin sa Panginoon, kinumbinsi niya ako na sumunod sa Kanya kahit noong una ayoko. Subalit sa paulit-ulit na pagkilos ng banal na Espiritu, minsan madadapa ka, kailangan mong tumayo, at pag tumayo ka diretso, hanggang sa masanay ka na at maiisip mo sa dulo, hindi pala akong gumawa nun, ang Diyos ang gumawa nun sa akin. Yan ang realidad ng pagiging Kristiyano. Ang Diyos ang gumagawa sa atin. So, kailangan nating maintindihan yung kalooban ng Diyos. Nabasa mong malinaw, tinuro sa'yo ng banal na Espiritu, nakita mo sa konsyensya mo na tama ang salita ng Diyos, huwag kang sumuway. At mananalangin ka, Panginoon, yung gusto mong mangyari sa akin, gawin mo. Paano gagawin ng Diyos yun? Di ka nakikinig. At sa pamagitan ng banal na Espiritu, kung kaya't tayo ay nananatili kay Kristo, bumalik ka sa talata, sa pamamagitan ni Jesucristo. John 15:4 hanggang 5, manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbubunga ng kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya, siya ay magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Anong dulo? Na mapa sa kanya nawa ang kaluwalhatian, magpakailanman siya nawa. Bakit ginagawa ng Diyos yun? Na ang kanyang mga anak ay kanyang hinuhubog. Binabago niya ang kanilang pag-uugali. Bakit? Para ang kaluwalhatian ay sa Diyos. Huwag mong tignan ang Kristiyano kung anong meron siya. Tignan mo ang Kristiyano kung ano siya. Sunod ka ng sunod sa Panginoon, sasabihin mo, para magkaroon ako. Magkaroon. Hindi ba't walang pinagkaiba yun sa naghanap ng kanyang sariling buhay? Pero bakit sinasabi ng banal na kasulatan, siyang nagwawala ng kanyang buhay, siya makakasumpong nito? Sapagkat binubura ng Diyos kung sino tayo. At binubuo sa atin ng Diyos kung sino si Kristo. Hindi matatapos yun hanggat nandito tayo sa lupa. Magpatuloy tayo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Yun ang kaluwalhatian ng biyaya ng Diyos. Kaya nga, ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo rin. Gaya ng mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Kung sino man ay nagsasalita, magsalita siya ng gaya ng mga aral ng Diyos. Kung sino man ay naglilingkod, ay maglingkod sa kalakasang ibinibigay ng Diyos, upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ni Jesucristo, na sa Kanya ang kaluwalhatian at paghahari magpakailanman siya nawa.
Yan ang exposition ng 2 talata. Anong exhortation sa atin? Tandaan natin ang binasa natin, katapusan ng isang sulat. Ano ang 2 bahagi ng exhortation na ipinangangaral sa atin simula ng chapter 1? Lagi itong 2. Una, patungkol sa ating personal na kabanalan. Pangalawa, patungkol sa pakikisama sa mga kapatiran sa pananampalataya. Sinabi sa verse 22, ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid na inyong pagtiisan ang salitang iniaaral. Mabigat ba ang salitang pinapakinggan natin? Masakit sa katawan, mahaba ang pangangaral. Totoo lang, bakit ka ba pumunta sa simbahan? Hindi ba para makinig ng salita ng Panginoon? Para ang banal na kasulatan, maintindihan natin. Hindi komplikado ang ating pananambahan. Halos ang buong pananambahan natin. Ito ang binabasa natin, itong pinapakinggan natin. Maigsi ang kantahan natin, maigsi ang mga panalangin, pero nakakalat. Anong intensyon? Sapagkat kailangan tayong matuto. Hindi porket nagsuot ka ng t-shirt na nakalagay Christian, Kristiyano ka na. Kailangan mong makilala si Kristo. Hindi ibig sabihin ng tao, dumalo sa simbahan, Kristiyano na siya. Kahit demonyo, marunong gumawa ng mabuti, kaya nga maraming naluloko. Di ba? Huwag mo sabihin, yung taong sumakit ng kalooban mo, hindi mo na nagpakita ng kabaitan yun. Kaya marami nabobroken hearted. Hindi ba? Isang katunayan na kahit si Satanas marunong gumawa ng mabuti. Pero ang hinuhubog sa atin ng Diyos, hindi pagpapakitang tao. Kasalanan sa Diyos ang pagpapakitang tao. Kung kaya nga itinuturo sa atin ng Diyos, panloob, pagtiisan natin ang salita ni Kristo. Ang pagtitiis ay wala sa labas, nasa loob. Nasa pag-iisip, hindi ang kagaya ng mathematics na pag hindi mo na mapagtiisan, tutulugan mo na. At anong kinauuwayan noon? Kaya maraming mga tao ayaw nila ng math. Hindi dahil sa yung mga marunong sa math mas matalino kaysa sa iba. Mas matyaga lang silang tumingin, umunawa. Tiyagain natin na aralin ang salita ng Diyos. Gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos, anong kala mo? Hindi ka mag-i-spend ng maraming oras yan. Mapalad ka kung may nagtuturo sa'yo. Kilala mo ba ang Diyos? Ang Diyos walang katapusan. Gusto mong malaman ang kanyang kalooban sa maliit na bagay? Malawak ang kaalaman ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, sinasabi, magsipag-ingat kayo, baka sakaling mayroon kanino man sa inyo ng pusong masama, na nahihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Mag-aralan kayo sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi ngayon baka papapagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Sinasabi rin sa atin, lumapit tayo na may pusong tapat sa pananampalataya. Sinasabi rin sa atin na ingatan nating matibay ang ating pananampalataya kay Kristo. Huwag tayo mag-alinlangan. Sinabi rin sa atin na huwag nating pabayaan ang pagkakatipon gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan tayo sa isa't isa sapagkat malapit nang bumalik si Kristo. Mga kapatid, ang kapayapaan sa Diyos ay humuhubog sa atin ng personal na kabanalan. Mahirap sumunod sa Diyos kung wala kang kapayapaan sa Diyos. Marami siyang sasabihin sa iyo na hindi mo maintindihan. At mukhang ipapahamak ka pa. At minsan parang mawawalan ka pa. Subalit nauuna kasi ang kapayapaang galing sa Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos ang siya nagbabantay sa atin at nag-iingat ng ating puso. Philippians 4:7, ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Pabago-bago ba ang isip natin? Pabago-bago ba ang damdamin natin? Kailangan natin ng kapayapaan sa Diyos.
Ang kapayapaan ng Diyos ang tutulong sa atin para hindi nagkokontra-kontra ang ating kaluluwa, ang ating katawan at ating espiritu. 1 Thessalonians 5:23-24, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang iyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat yaong sa inyo ay tumatawag, nagagawa rin naman nito. Diyan, sino nagpapabanal sa Kristiyano? Diyos. Diyos na tumawag sa atin. Pero obserbahan nyo, anong pinababanal sa atin ng Diyos? Espiritu lang? Kaluluwa lang? Katawan lang? Buo yan. Wala nang mahirap sa pagsunod kay Kristo maliban sa yung Espiritu ng Diyos gusto, yung kaluluwa mo magdadalawang isip at ang katawan mo ay tinatamad. Yun ang mahirap na bagay. Alam mo na tama ang dapat mong gawin. Ang iyong kaluluwa ay nagdadalawang isip sapagkat hinahatak ng sistema ng sanlibutan na ito ang iyong damdamin at ang iyong pagnanasa at ang katawan mo ay pinipilit mo lang. Hindi ba kayang buuin niya ng Diyos upang walang contradiction ng iyong pagkatao? Pero kailangan mong tignan na nanggagaling yan sa Diyos ng kapayapaan. Ang kaguluhan nasa labas, wala dapat sa loob. Ang Diyos ng kapayapaan ang dudurog kay Satanas. 16:20 ng Romans. Si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Kaya naalala ko yung sinabi ni Kristo kanina, sa daigdig marami kayong kapighatian, pero sa akin meron kayong kapayapaan. Lakasan ninyo ang loob nyo sapagkat aking ginapi ang sanlibutan. Meron pa bang ibang kalaban maliban kay Satanas? Hindi ba sinabi diyan na dudurugin siya ng Diyos ng kapayapaan? Anumang kaguluhan sa buhay, kaya ang ayusin ng Diyos. Subalit hindi sa kaparaanan natin, kundi sa kaparaanan niya. Ang tunay na kabanalan ay hindi hiwalay sa kapayapaang mula sa Diyos. Hanggat naguguluhan tayo sa kalooban ng Diyos, mahihirapan tayong sumunod sa Kanya. Ang pananampalataya ay nangangailangan ng kapayapaan. Nang Kanyang sinabi, huwag magulumihanan ng inyong puso, manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin. Ito ay pamumuhay na nakabatay sa tagumpay ni Kristo at sa katiyakan ang Diyos ay kasama natin sa pakikipaglaban sa kasalanan at sa mundo. Patungkol sa pakikiisa sa iglesia, ipinahayag ng benediksyon na ang kapayapaan ni Kristo ay dapat maghari sa ating mga puso sapagkat tayo'y tinatawag sa isang katawan. Kaya dapat sa iglesia walang nag-aaway-away, walang alitan sa iglesia. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Colossians 3:15, maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Kaya binasa ko rito kanina yung sulat ng bata sapagkat nais ng Diyos na tayo maging mapagpasalamat. Maraming tao hindi nagpapahalaga na may nagtuturo sa kanya ng salita ng Diyos. Marami nang hindi nagpapahalaga na may mga matatanda sa iglesia na gumagabay sa kanya. Naalala ko tuloy ang salita ng Panginoong Hesukristo, tumulad tayo sa maliit na bata. Kung ang mga bata, tinuturuan natin magpasalamat, dapat ang mga matatanda, hindi reklamador. Ang kapayapaan ay hindi lamang panloob na katiwasayan, kundi patutuurin natin yan sa sanlibutan. Hindi tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kaguluhan at sa pagkakawatak-watak, kundi sa kaayusan at kapayapaan na nagiging tanda ng kanyang bayan. 1 Corinthians 14:33, ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan.
gaya sa lahat ng iglesia ng mga banal. Tanggapin natin ang salita ng Diyos na may pagtitiis ng exhortation ngayong umaga. Isabuhay natin ito mga kapatid. Lahat ng ipinangaral sa atin sa libro ng Hebreo, sa huling pangangaral na ito sa aklat na to ng Hebreo, balikan natin lahat yan. Kung nakalimutan nyo na at balikan nyo sa YouTube. Mula sa chapter 1 hanggang sa pangangaral ngayong umaga, naka-upload yan doon. Sapagkat ang nais ng Diyos, matuto tayong maging mapayapa sa kanyang kalooban upang mapanatili natin ang kapayapaan sa loob ng iglesia at sa ating mga relasyon. Pangwakas na panawagan. Mga kapatid, sa lahat ng ating narinig mula sa benediction, Hebrews chapter 13, verse 20 hanggang 21, isang malinaw. Ang ating kakayahan na magpatuloy sa kabanalan at manatili sa pananampalataya ay hindi nagmumula sa atin, kung hindi sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Kung tayo lamang ang aasahan, yung sariling lakas natin ang aasahan natin, yung sariling talino natin, o anumang mabubuting bagay na sa palagay natin sapat na hiwalay sa Diyos, mahuhulog tayo sa kahinaan natin. Kung sa palagay mo wala kang kahinaan ngayon, sa oras na makakita ka ng taong mas magaling sa iyo, madidiscover mo na meron kang kahinaan. Ang kayabangan ay laging nauuwi sa insecurity. Ang kayabangan ay laging nauuwi sa self-pity. Kung kaya't mas mabuti nang tanggapin na tayo'y mahina sa harapan ng Diyos kaysa magmagaling-galingan tayo na hiwalay kay Kristo. Mahuhulog tayo sa mga kahinaan, sa mga tukso at sa mga kasalanan. Hindi tayo Kristiyano dahil banal tayo. Kaya nga tayo lumalapit kay Kristo kasi hindi tayo banal. Tandaan natin si Kristo ang dakilang pastol ng mga tupa. Siya ang ating katiyakan. Siya ang ating kalakasan. Ang kanyang dugo ay nagpapatunay na hindi tayo mahihiwalay sa Diyos magpakailanman. Ang kanyang muling pagkabuhay ay nagsisiguro na walang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. Kaya't ang hamon para sa atin, mag-taste tayo sa salita ng Diyos at huwag tayong manangan sa ating sariling lakas, kung hindi sa biyaya ng Diyos na gumagawa sa atin. Lumapit tayo kay Kristo araw-araw bilang ating tagapamagitan. Ang ating tugon ay pagtitiwala. Yan ang inaasahan ng Diyos ngayong umaga sa atin. Magtiwala tayo kay Kristo. Sumuko tayo kay Kristo. Sapagkat sa pagtitiwala na yan at sa pagsuko na yan, yan ang mamumunga ng kabanalan at kapayapaan sa Diyos. At pagkakaisa sa loob ng iglesia. Pakinggan natin uli yung sinabi ni Judas. Hindi si Iscariote. Kung hindi yung benediction na lagi natin pinapakinggan sa tuwing matatapos ang pananambahan. Sa Kanya na makakayang makapag-ingat sa atin mula sa pagkahulog at makapaghaharap sa atin ng walang kapintasan, sa kagalakan sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang kapangyarihan at kapamahalaan, ngayon at magpakailanman. Amen. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng pagpapala. Lumalapit kami sa iyo sapagkat alam namin na walang anumang bagay na mabuti sa amin na maaari naming magamit upang magbigay kami sa iyo ng kaluguran. Kami po ay makasalanan at mga mahihina. Kami po ay walang lakas na aming taglay. Kung meron mang kaming taglay para lang sa daigdig na to, pero paano kami magpapatuloy hanggang sa langit? Paano kami makakaunawa ng mga kaalaman patungkol sa Diyos? Kung meron kaming kaalaman, ay para lang sa mga siyensya at teknolohiya sa daigdig na to. Pero paano namin malalaman ang iyong kalooban?
Puspusin mo kami ngayon, Panginoon, ng iyong salita, ang iyong banal na Espiritu ay ilagay mo sa aming puso. At nawa sa mga bisita namin ay makilala nila si Kristo at tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa iyong pag-iingat sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito po ang aming samot-dalangin. Amen.